Nagulat ang ilang survey firm sa pagpasok sa top 12 ng ilang kandidatong hindi naman matunog sa mga sinagawang survey para sa Bilang Pilipino 2025. Posibleng hinatak daw sila ng mga kabataang bumoto ngayong eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Ian Suyu. Sa mga isinagawang senatorial survey bago ang Bilang Pilipino 2025, karaniwang lumalabas na nangunguna rito sina re-electionist Senator Bongo, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Ben Tulfo at iba pa. Pero ngayong Bilang Pilipino 2025, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang ilang inaasahang mananalo na kandidato biglang nalaglag sa aktwal na botohan. Nagulat din ng marami nang makapasok sa pagkasenador ang ilan sa mga hindi naman nakakapasok o sabit lang sa top 12 o 15 ng mga survey. Sa mga nagdaang halalan, kadalasan daw ay may plus-5 na margin of error ang mga surveys. Ibig sabihin yan, kung ano ang nasa survey, kadalasan tumutugma sa nagiging aktwal na resulta ng eleksyon. Pero tila ngayon ay nag-iba ang ihip ng hangin. Base sa Pulse Asia survey nitong Abril, top candidate si Bongo, habang pasok din sa top 12 sina Ben Tulfo, Abby Binay at Willie Revillame. Pero sa partial and unofficial count para sa senatorial race, naging number 2 si Bam Aquino, number 5 si Kiko Pangilinan at number 6 si Rodante Marcoleta. Pare-pareho silang malalayo sa survey at madalas ay hindi nakakapasok sa top 12. Ikinagulat ito ng Pulse Asia. We're quite surprised that we were not getting Bam Aquino and Kiko Pangilinan in the top 12 for all the surveys we did. And not just us, other survey outfits as well. So it's quite surprising. In the past, we would miss at just one, if at most. If we didn't get all, we would miss just one. But this is really unusual because they were so far from the top 12. Ayon naman sa political analyst na si Froilan Calilong, mukhang effective ang paraan ng pangangampanya ni Aquino at Pangilinan. Their messaging, I think, resonated well with the masses. Napakadali. Ito kasi yung problema dati sa mga liberal party officials or senators. Medyo detached sila doon sa masa. Because of the divisiveness of the Dutertes and the Marcoses, they were able to slowly creep in. Nakatulong din daw para manguna sa karera ang pagdami ng mga kabataan na qualified makaboto ngayong eleksyon. Base sa datos ng COMELEC, 60.5 ng kabuuang registered voters ng bansa ay nasa millennial at Gen Z age group. Sila yung mga pinanganak mula 1981 hanggang 2012. Hindi na-touch ng pre-poll surveys yung demographic segment talaga. Halimbawa itong youth votes natin, the Gen Z and the millennials that comprise a good majority of the voters, the registered voters for these elections. I think it was not equally represented doon sa kanilang sampling. Nakatulong naman daw sa mga kandidato ng PDP ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakanakinabang daw dito sina Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos. After the arrest and when he became very vocal about it, I think that's when the numbers started increasing. And of course, we need to understand that he was also backed up big time by the Iglesia ni Cristo. Ang pinakakapansin-pansin daw sa Bilang Pilipino 2025, mukhang natututo na ang mga botante na magmasid at hindi magpadikta sa mga survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.